Maging tapat tayo. Lahat tayo ay gustong isipin na tayo ay mabubuting tao. Ngunit paano tayo makakasigurado? Ang psychology ay nag-aalok sa atin ng ilang mga pahiwatig. Ang pagiging isang tunay na mabuting tao ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagsisikap na pagbutihin at pagsisikap na tratuhin ang iba ng may kabaitan at paggalang. Mayroong ilang mga katangian at pag-uugali na nagpapahiwatig na ang isang tao ay tunay na mabuti sa puso. Ayon sa psychology, narito ang 9 na palatandaan na ikaw ay tunay na mabuting tao. Simulan na natin. Isa, you practice empathy. Ang empatya ay isang malaking pakikitungo sa sikolohiya. Ito ay ang kakayahang maunawaan at ibahagi ang damdamin ng iba. Ito ay tungkol sa paglalagay ng iyong sarili sa posisyon ng ibang tao at tunay na pagmamalasakit sa kung ano ang kanilang pinagdadaanan. At ito rin ay isang senyales na ikaw ay isang tunay na mabuting tao. Kumukonekta tayo sa ibang tao sa pamamagitan ng empatya. Ito ang nagpapahintulot sa atin na bumuo ng makabuluhang mga relasyon at mapanatili ang mga social bond. Ayon sa psychology, kung nakikita mo ang iyong sarili na natural na nakikiramay, ito ay isang matatag na indikasyon na ikaw ay tunay na mabait. Ngunit tandaan, ang empatya ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam, ito ay tungkol din sa pagkilos. Ito ay pagkilala sa pakikibaka ng iba at paggawa ng isang bagay tungkol dito, kung magagawa mo. Kaya, kung madalas mong makita ang iyong sarili na umabot upang tumulong sa iba o nagpapahiram lamang ng isang nakakaunawang tainga, ito ay mga palatandaan ng iyong pagiging makiramay at ang iyong likas na kabutihan. At iyon ay isang bagay na masarap sa pakiramdam. 2. You're honest. Even when it's difficult, ang katapatan ay isa pang katangian na kadalasang iniuugnay ng mga psychologist sa tunay na kabutihan. Ito ay tungkol sa pagsasabi ng totoo. Kahit na mas madaling magsinungaling, ito ay tungkol sa pagiging transparent sa iyong mga damdamin at intensyon, at ito ay tungkol sa pagiging totoo sa iyong sarili. Naaalala ko ang isang pagkakataon na kailangan kong gumawa ng isang mahirap na pagpili sa pagitan ng aking kaginhawahan at katapatan. Nakakita ako ng wallet sa kalye na may malaking halaga ng pera sa loob. Madaling itago ito. Ngunit sa halip, gumugol ako ng maraming oras sa pagsubaybay sa may-ari at ibinalik ito. Ito ay isang hindi maginhawang proseso, ngunit ito ay tama. Hindi ito nangangahulugan na ang mabubuting tao ay hindi kailanman nagsisinungaling. Lahat tayo ay tao, pagkatapos ng lahat. Ngunit kung nagsusumikap kang maging tapat sa halos lahat ng oras, lalo na kapag ito ay mahirap o hindi komportable, iyon ay isang magandang indikasyon na ikaw ay tunay na isang mabuting tao. 3. You're not quick to judge. Nauunawaan ng mabubuting tao na ang bawat isa ay may kwento at ang mga pagkilos ng mga tao ay kadalasang nagpapakita ng kanilang sariling mga personal na laban. Kinikilala nila na hindi nila lugar ang paghatol. Sa psychology, mayroong isang terminong kilala. Ito ay ang fundamental attribution error. Inilalarawan nito ang ating tendency na hatulan ang mga aksyon ng iba bilang nagpapahiwatig ng kanilang pagkatao habang iniuugnay ang ating sariling mga aksyon sa mga panlabas na salik. Halimbawa, kung may pumutol sa atin sa trapiko, mabilis nating binabanggit siya bilang bastos, habang binebalewala ang posibilidad na nagmamadali siya sa isang emergency. Ang mabubuting tao ay may posibilidad na maiwasan ang pagkakamaling ito. Binibigyan nila ang iba ng benepisyo ng pagdududa at nagsisikap na maunawaan bago gumawa ng paghatol. Kung nakita mo ang iyong sarili na mapagpasensya sa iba at hindi tumatalon sa mga conclusion, ipinapakita mo ang isa sa mga palatandaan ng pagiging isang tunay na mabuting tao. 4. You're responsible. Ang responsibilidad ay isa pang tanda ng pagiging isang tunay na mabuting tao. Ito ay tungkol sa pagmamay-ari sa iyong mga aksyon at pagtanggap sa mga resulta, mabuti man o masama ang mga ito. Madaling kumuha ng credit kapag maayos ang lahat, ngunit mas mahirap tanggapin ang sisihin kapag hindi. Gayunpaman, naiintindihan ng mabubuting tao na ang mga pagkakamali at kabiguan ay bahagi ng buhay. Hindi sila nahihiya sa kanila, sa halip, natututo sila mula sa kanila at nagsisikap na gumawa ng mga pagbabago kung kinakailangan. Ang pagiging responsable ay nangangahulugan din ng pag-aalaga sa iyong mga commitments at promises. Kung sasabihin mong may gagawin ka, susundin mo. Kung nangako ka, tutuparin mo. Kung ikaw ay isang taong patuloy na umaako ng responsibilidad para sa kanilang mga aksyon at pangako, ito ay isang malakas na indikasyon na ikaw ay tunay na isang mabuting tao. 5. You respect differences.
Sa ating magkakaibang mundo, ang paggalang sa pagkakaiba ng iba ay isang mahalagang tanda ng isang tunay na mabuting tao. Nangangahulugan ito ng pag-unawa at pagtanggap na hindi lahat ay mag-iisip, kikilos, o maniniwala sa parehong paraan na ginagawa mo. Ang paggalang sa mga pagkakaiba ay hindi nangangahulugan na kailangan mong sumang-ayon sa lahat. Nangangahulugan lamang ito ng pagkilala na ang bawat isa ay may karapatan sa kanilang sariling mga opinyon at kagustuhan. Tungkol man ito sa mga paniniwala sa relihiyon, pananaw sa politika, o kahit isang bagay na kasing simple ng mga pagpipilian sa pagkain, kung makikita mo ang iyong sarili na bukas isip at mapagparaya sa mga pagkakaibang ito ay isang magandang indikasyon na ikaw ay isang tunay na mabuting tao. Ang mga pagkakaiba natin na ginagawa tayong kakaiba, at ang paggalang sa kanila ay isang pangunahing bahagi ng pagiging isang mabuting tao. 6. You're kind, even when no one is watching. Ang isa sa mga pinaka-nagsasabing palatandaan ng isang tunay na mabuting tao ay ang kabaitan kapag walang ibang nanonood. Madaling magpakita ng kabutihan kapag may mga mata sa iyo, ngunit ang tunay na kabutihan ay sumisikat sa mga tahimik na sandali na wala kang inaasahan na kapalit. Ito ay nasa maliliit na pagkilos ng kabaitan, pagbabalik ng isang nawalang bagay, pagtulong sa isang matandang tao sa kanilang mga pinamili, o pagpapakain sa isang ligaw na hayop. Ang mga pagkilos na ito ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga, ngunit ang mga ito ay nagsasalita tungkol sa iyong pagkatao. Ang pagiging mabait ng walang madla ay nagpapakita na ang iyong kabutihan ay nagmumula sa loob. Hindi ito tungkol sa paghingi ng pag-aproba o papuri, tungkol ito sa pagpapabuti ng mundo ng kaunti dahil tama ang pakiramdam. Kung nakita mo ang iyong sarili na gumagawa ng mabubuting gawa ng walang anumang inaasahan ng pagkilala o gantimpala, iyon ay isang tiyak na senyales na ikaw ay tunay na isang mabuting tao. 7. You strive for personal growth. Ang pagiging mabuting tao ay hindi nangangahulugan ng pagiging perpekto. Nangangahulugan ito ng pagkilala sa iyong mga pagkakamali at aktibong ginagawa ang mga ito. Nahirapan ako sa pasensya sa nakaraan. Dati, madali akong madismaya kapag ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Ngunit napagtanto ko na ito ay isang bagay na kailangan kong pagbutihin. Ginawa kong layunin na gawin ang aking pasensya, na umatras at huminga bago mag-react. Ito ay isang mapaghamong proseso, ngunit ito ay naging kapaki-pakinabang din. Kung ikaw ay isang taong nakatuon sa personal na pag-unlad at pagpapabuti sa sarili, na maaaring makilala ang iyong mga kahinaan at gumawa ng mulat na pagsisikap na gawin ang mga ito, kung gayon iyon ay isang makabuluhang tagapagpahiwatig ng pagiging isang tunay na mabuting tao. Ang kamalayan sa sarili at ang pagtugis ng personal na paglago ay nagpapakita ng kababaang loob at pagnanais na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. 8. You forgive and let go. Ang pagpigil sa sama ng loob ay maaaring madali, ngunit ito ay isang pasanin na nagpapabigat lamang sa iyo. Naiintindihan ng mabubuting tao ang kapangyarihan ng pagpapatawad at ang kalayaang dulot nito. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pagdadahilan sa pagkilos na nagdulot ng pinsala. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa mga negatibong emosyon na nakatali dito. Ito ay tungkol sa pakikipagpayapaan sa nakaraan upang makapag-focus ka sa kasalukuyan at hinaharap. Bukod dito, ang mabubuting tao ay marunong ding magpatawad sa kanilang sarili. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit mahalagang matuto mula sa kanila at sumulong sa halip na pag-isipan ang mga ito. Kaya kung ikaw ay isang taong nagsasagawa ng pagpapatawad, kapwa para sa iba at sa iyong sarili, ito ay isang malakas na senyales na ikaw ay tunay na isang mabuting tao. 9. You treat others the way you want to be treated. Sa kaibuturan ng pagiging isang tunay na mabuting tao ay ang lumang prinsipyo ng pagtrato sa iba sa paraang gusto mong tratuhin ka. Nilalaman nito ang paggalang, empatya, kabaitan, at pagiging patas. Kung palagi kang nagsusumikap na tratuhin ang iba ng may pag-unawa at kabaitan, anuman ang pakikitungo nila sa iyo, ito ay isang hindi may kakailan na tanda ng iyong likas na kabutihan. Ang prinsipyong ito ay higit pa sa pagiging magalang, ito ay tungkol sa pagpapakita ng tunay na pangangalaga at pagsasaalang-alang para sa damdamin at kapakanan ng iba. Ang ginintoang tuntunin ay simple ngunit makapangyarihan. At ang pagsasanay nito ay isang malinaw na indikasyon na ikaw ay tunay na isang mabuting tao.